Amen. Lord Jesus, thank you. Amen. Okay? Handa na po ba tayo? Okay, sa Amos 8:11, sabi po rito, look, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine throughout the land, not a famine of food or thirst for water, but rather a famine of hearing the words of the Lord. Okay, basbasan ng Diyos ang kanyang salita, pwede na po tayong umupo. Sa wikang Tagalog, tignan ninyo, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na magkakaroon ng taggutom sa lupain, hindi taggutom sa pagkain at sa tubig, ngunit taggutom sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Ang title po ng pag-aaralan po natin is Famine of Hearing or Listening to the Word of God. Taggutom sa pakikinig sa salita po ng Diyos. So alam na natin na kung saan ang signs of the last of times, isa sa mga signs ng muling pagbabalik po ng Panginoon ay magkakaroon ng taggutom. Taggutom sa pagkain at taggutom din po sa inumin. Taggutom. Okay? At ngayon, sa panahon po natin po ngayon, bagamat nagsusurvive pa rin po tayo, tumataas po yung gasolina, grabe, halos abutin na pagdaan po namin ni Pastora po kahapon, 56 po, more than 56 po ang diesel, talagang hirap po ang ating pong bayan. Okay, pero higit na mas matindi kapag pinag-usapan po ang taggutom sa salita po ng Diyos. Okay? So, may binabanggit, tulad ng nabasa natin, taggutom sa salita po, sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. So, sabi ng Diyos siya yung magpapadala ng famine, na magugutom po yung mga tao. Lahat po ba ng tao kaya ay magugutom po sa salita po ng Diyos? Hindi po. Mga anak ng Diyos na nagdidepende sa salita ng Diyos ang magugutom. Kasi yung mga tao sa mundo, hindi naman magugutom sa salita po ng Diyos po yan. Pero ibig sabihin, tayo na mga anak ng Diyos ay mangungulila. There will come a time na we will long for hearing the word of the Lord. Dadating po yung panahon po na po yan. Okay? Ito ay sigurong pinakamalala na natagutom kapag dumating po ito. Ito po ay future, ito po ay isang propesiya na pagbabawalan po ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Dadating po iyan at dumating na sa ibang bansa. Okay? Sa ilang bansa na babanggitin ko po mamaya, ay dumating na po itong taggutom na po ito. So may panunoorin po akong tayo po na video na sa ilan na panood na po ng iba. Pero noon, nilagay ko sa hulian at ibang lesson, pero itong video inuna ko po ngayon. So panonoorin po itong video po natin ito para makita po natin kung paano ba ilang sa mga Kristiyano sa ibang bansa ay nagugutom po sa salita po ng Diyos. Cảm谢神啊！ Okay na, pwede na. Okay? Kita ninyo, parang yung Biblia ay parang pagkain sa kanila na inilatag at gutom na gutom po sila, very excited po sila na magkaroon kahit man lang ng isang Biblia. Nakuha po ninyo. So mapalad po tayo dito po sa bansa na kung saan ipinapangaral po ang salita ng Diyos. Tingnan nyo yung upuan, uka-uka, hindi po sila nagugutom. Hindi po nila na-realize ang kahalagahan po ng salita po ng Diyos. May isang preacher po sa Amerika, lumapit po ang isang Chinese, mga Chinese po yan. Okay? Bago po ako pumunta po doon sa kwento, alam nyo po ba na si Xi Jinping, presidente po ng China, ay nagpalabas po ng Biblia at pinalitan yung kwento. Dinistort po yung Biblia. Okay? Katulad na lang ng kwento na kung saan si Mary Magdalene ay natagpuan na nangangalunya, dinala nila kay Jesus Christ, at babatuhin na si Mary Magdalene ng mga Hudyo. Ngunit sinabi ni Jesus Christ na
kung sino mang hindi nagkasala sa inyo, siya yung unang pumukol ng bato. Doon sa Biblia na pinalabas po ni Xi Jinping, dinistort po nila yung Biblia, si Jesus Christ daw po, yung unang pumukol ng bato, kasi daw siya lang po doon po ang hindi nagkasala. Tingnan ninyo, pinagbawal na nga niya, dahil hindi niya mapigilan yung mga tao. Gutom na gutom po yung mga Christian, doon po sa China, hindi lang po sa China, maging sa North Korea, maging sa Vietnam, krimen ang magbasa ng Biblia po sa kanila. So, ang ginawa ni Xi Jinping, tinistort niya. At ang daming distortion na ginawa po ni Xi Jinping. May isang Chinese preacher, may isang American preacher na lumapit sa kanya ang isang Chinese na Christian. At ang sabi niya, Pastor, ipanalangin mo po kami. Siyempre sa English po yon. Pastor, ipanalangin mo po kami, pray for us that our country will become like you. Na the Bible will be open in our country. Sabi niya, na kami ay may laya na, hindi kami huhulihin, hindi kami ikukulong, sumamba kami sa aming Panginoon, na may laya kami na sumamba, may laya kami na magdala ng Biblia, may laya kami na makinig. Nalaman ng pastor na ang kanila palang pagpunta po sa church, nagta-travel pa sila ng napakalayo para makarating lang sila sa church, ay ito po ay patago. Pag sinabi pong underground, hindi talaga doon sa kuweba. Pag sinabi pong underground, ibig sabihin po noon ay patago. At na-experience ko po yan nung nasa Saudi Arabia po ako sa Riyadh. Patago ang aming pagpupuri. Pumupunta pa rin po ako. At nag-i-evangelize pa rin po ako sa Saudi Arabia. Kuha ninyo? Maging sa Qatar. Dahil yun po yung tawag ko po. So, nalaman ng pastor kung gaano sila kasigasig. Nalaman nila ng pastor kung gaano nila kamahal ang salita ng Diyos, kung gaano sila nananabik sa napapakinggan ng salita ng Diyos. Nalaman nila ng pastor kung gaano nila kamahal ng Diyos. Nalaman nila ng pastor kung paano sila magkasakripisyo, na sila'y nagtatravel sa malayo. Alam niyo sagot ng pastor sa Chinese? No. I will not pray for you that you will become just like us. I will pray for you that we become just like you. Nakuha ninyo? Ipapanalangin ko na sana maging katulad namin kayo, na ganun kasigasig, ganun ka nananabik sa pakikinig ng salita ng Diyos, ganun nananabik sa pag-attend sa gawain ng Panginoon, na sana maging katulad namin kayo. Nabaliktad po yung kwento. Kaya samantalahin po natin, habang ipinapangaral pa ang salita ng Diyos, posible ba na darating ang panahon na ipagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos? 101% darating. When the reign of Antichrist comes, pipigilan niya ang pangangaral ng salita ng Diyos at i-distort niya. Ngayon nga, ang dami ng distortion sa social media. Pag nangaral ka, dami nang hindi naniniwala sa Diyos kasi dinidistort nila, naniniwala sila doon sa distortion at bumibigay po sila sa ino-offer po ng mundo. So ano ba ang epekto sa kaluluwa ng isang Kristiyano kapag gutom sa salita po ng Diyos? Anong magiging epekto? Number one, people forget God's goodness and as a result, they turn to other gods. Okay? People will forget God's goodness. Kasi, hindi na malalaman kung paano nilikha ang mundo. Hindi na malalaman kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak na Israelita. Hindi na malalaman na ang Diyos pala ay ang nagpro-provide. Hindi na malalaman na ang Diyos pala ang nagpro-protect. Hindi na malalaman na ang Diyos pala ang nagbigay ng buhay. Hindi na malalaman na ang Diyos pala pwede i-extend yung ating buhay because He holds our life. Hindi na malalaman ng goodness of God kapag hindi na ipinangaral ang salita ng Diyos. Hindi na malalaman kapag mayroon ng taggutom, famine of hearing the Word of God.
Ang sabi po sa Deuteronomy 8:2-3, sabi ni Moses sa mga Israelita, remember how the Lord your God lead you all the way these 40 years in the desert to humble and test you in order to make known what was in your heart, whether or not you would keep His commandment. Number 3, He humbled you. Verse 3, He humbled you, causing you to be hungry. Yet He fed you with manna that neither you nor your ancestors had known, in order to teach you that human beings are not to live by food alone. Instead, human beings are to live by every word that proceeds from the mouth of God. Okay, so ang mga Israelita, ginutom sila, dumaan po sila sa hirap, dumaan po sila sa paghihikahos, pero ang Diyos pa rin ay nag-provide. In the middle of the desert, God gave them manna, a food from heaven. They ate in the middle of the desert where there is no plant, there is no water. God provided water, God provided shelter. Hindi po sila nakulang, bagamat naghihirap po sila. Dahil ang Diyos po ay mabait. Sinabi ng Diyos ito na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain ng baawtan sira. Amen? Hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain ng tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Na ang tao dapat nabubuhay sa paniniwala sa pangako ng Diyos na God is good and He is able to fulfill His promises to us. Hindi niya tayo pababayahin dahil anak tayo ng Diyos. Bagamat nakukulang po tayo minsan, God is still able to provide our needs because He is good. Sinabi po ito ni Moses sa kanila kasi dadalhin po sila sa lupang pangako. Sinabi po ni Moses ito sa kanila dahil talagang dadalhin po sila sa pagpapala na hindi po sila makakalimot kapag nandun na po sila. Naunawaan ninyo? Inuunahan na sila ng Diyos. I will bring you into the promised land, the land filled with milk and honey. Pagpapala. Pagpapalain kita. Pero huwag mong kalilimutan na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mamuhay ka pa rin ng ayon sa salita ng Diyos. At hindi lang Israelita ang sinasabihan po rito. Tayo pong lahat, na we who serve God, God will bring us into prosperity. God will bring us into blessings. God will fulfill His promise to us. Pero huwag niyong kalilimutan, ang Diyos pa rin ang nagdala sa atin doon, hindi ang ating sarili. Ang Diyos pa rin ang nagdala sa mga Israelita sa promised land, hindi ang kanilang sarili. Ang Diyos pa rin ang nagpalaya sila sa kanila sa Ehipto, sa pagkaalipin nila sa kasalanan, hindi ang kanilang sarili. Kasi ang tao nakakalimot minsan. It is God who gave us the power to acquire wealth. It is God who gave us the strength. He breathed us in order for us to be alive. Nakakalimutan ata ng tao na ang Diyos ang nagpala sa tao. Huwag po nating kalilimutan. Sinabihan yung mga Israelita, sinasabihan po tayo, we must return thanksgiving to our God. Amen? So malapit na po yung Thanksgiving po natin. December 21. Amen? Pasalamatan po natin po ang Diyos. Huwag natin daw aalisin ang katapatan sa ating Diyos. The Lord through Moses was reminding His people and is still reminding us today that when we reach prosperity, we must not forget Him who blesses us. We must still keep on serving Him. When God blesses us, mas lalo mong dagdagan yung paglilingkod mo sa Diyos. Mas lalo mo siyang pasalamatan sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Diyos. Kapag pinagaling ka ng Diyos, in His time, mas lalo mo siyang pasalamatan. Huwag mo siyang kalilimutan, huwag nating kalilimutan nagbigay ng buhay po sa atin. God through Moses warns them of the potential danger of prosperity that could lull their service and love for God when they are already full and satisfied. So winawarningan daw po sila sa isang potential danger na maaaring magpalamig sa kanilang paglilingkod po sa Diyos
kapag sila na ay punong-puno, kapag sila na ay satisfied. Nire-remind ni Moses sa kanila, kaya sinabi po yung Deuteronomy 8:3-4, that man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. Ang Panginoong Jesucristo ay ginamit yon kay Satanas nung siya ay tuksuhin na gawin ang bato na tinapay. Sinabi ni Jesus Christ, sabi ni Satanas, turn this stone into bread. Sabi ni Jesus Christ, as the scripture says, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out of the mouth of God. Si Satanas, naka-focus lang sa makakain, naka-focus lang sa blessing. Dinadaya niya ang mga maraming tao. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang maraming taong nadaya. Akala nila ito na yung buhay, ito na yung pagpapala, ito yung fulfillment of life, pero hindi po. Okay? Ang fulfillment of life ay ang Diyos. Dahil walang makakapagbigay ng kapayapaan, walang makapagbibigay ng kasayahan na nararamdaman po natin. Kagalakan na nagmumula sa Espiritu Santo na ating nararamdaman. Dahil kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. By His Spirit. Amen? So sa mga updated sa mga current events, mapapansin nyo lahat ng picture ko po rito, mahuhulaan ninyo kung saan ko kinuha. Amen? So they turn to other gods kasi nga walang Diyos. They turn. In the absence of hearing the word of God, people turn to other God kasi walang instruction. Maghahanap po sila ng Diyos, maghahanap po sila ng fulfillment sa ibang Diyos. At isang Diyos po dyan po, yan po oh. Amen? So makikita nyo, saan ba kinuha ni Pastor itong mga picture po na ito? Number 2 na po tayo. Okay? Number 2, ayan, kilala nyo po yan. People will lose spiritual guidance and can easily be deceived by the lies of worldly wealth. Of course, kung walang salita ng Diyos, there is no guidance. There is no right direction. Psalms 119:105. The word of God is a light unto my feet and a light unto my path, a lamp unto my path. Walang guidance. Amen? Madali kang ma-deceive. Akala mo yung buhay ay base lamang sa worldly wealth na di tayo mananagot pagkapag tayo po ay namatay po rito. Sinasabi ng Biblia, mananagot po tayo po. Kung hindi tayo managot po rito po sa lupa, hindi tayo makaka-escape sa pananagutan po sa susunod po na buhay. Sabi ng 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanglibutang ito, in-underline ko, sanglibutang ito, mayaman sila rito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Masama bang mayaman? Hindi masamang mayaman. Okay? God can bless us here and there. Kaya masama, mayaman ka lang dito sa lupa, hindi ka naman mayaman doon sa langit. Mayaman lang sila rito sa lupa, hindi naman sila mayaman sa langit. Wala silang pakialam po sa Diyos. Sila po ay nagmamataas. Sila po ay nagyayabang. Kaya nilang bilihin ang buhay ng isang tao. Yung kayamanan lang po yan ay hindi po nanatili. Ang nananatili ay kayamanan mo na yung Diyos ay nasa iyo. Yung Diyos po ay nasa atin. Yung po yung nananatili. We will be with God forever and ever. Our riches will be in heaven. We will bring our riches in heaven. Yun lang kaya po nating dalhin kapag namatay po tayo. Pag tayo naglilingkod po sa Diyos, madadala po natin pong kayamanan po yan. Yun ang kayamanan na madadala po natin po sa langit. Pero yung kayamanan dito, sa sanglibutang ito, hindi natin mabadadala. Amen? Magiging mayaman tayo sa langit. Ayaw nyo po yun? Gusto nyo pong maging mayaman sa langit. Description po ng Biblia. Yung ating inaapakan ay ginto. Bakit inaapakan natin ay ginto? Dito itinataas ang ginto. Doon, inaapakan lang po ang ginto. Ang doorknob mo ay diamond. Diba? May mga rubies, lahat po ng precious stones. Yun po yung description ng Biblia. And we will praise God forever and ever. Amen? Yun yung kayamanan po natin.
Hindi tayo naghihirap. Mahirap na nga tayo rito. Sa lupang pong ito, wag kang pumayag na sa susunod na buhay, mahirap ka pa rin. Malungkot ka na nga sa buhay dito. Hindi ako naniniwala doon. Kapag Kristiyano ka, kahit nakatamtaman, hindi ka malulungkot. You are controlled by the Spirit of God. If, sabi ng salita ng Diyos sa Galatians 5:16, kag hindi ko ako nagkakamali, walk by Spirit and not of the flesh. If you walk by the Spirit, the second fruit of the Holy Spirit is joy, peace. Amen? Kahit katamtaman lang, kahit may problema ka, mayroon kang kagalakan sa iyong puso. Kasi ito po'y bunga ng Holy Spirit. Nasa sa iyo yung Holy Spirit, nag-glow yung iyong mukha. Okay, ano pa? What shall it profit a man? What profit will the person have if he gains the whole world and forfeits his life? Oh, mayroon siyang helicopter. Ano ngayon? Mayroon siyang eloplano. Ano ngayon? What profit will a person have if he gains the whole world? Kung pag-aari niya itong buong mundo, mapahabak naman yung kaluluwa niya. Wala rin kwenta. Amen? In fact, he cannot enjoy his life. Dito pa lang sa lupa, alam mo na. Kasi hindi mo mai-enjoy. Pagkabat mayaman po sila, dami po nilang kalungkutan, dami po nilang kaso. The basis of fulfillment in life is not on the material possessions that we have, but in God who gives life. Sabi po ni Jesus Christ, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng saganaan nito. I have come to give you life and life more abundantly. Nagkaroon lang ako ng fulfillment in my life nung tinanggap ko po si Jesus Christ. Talagang, Lord, ako na sa'yo. Ibibigay ko na yung buhay ko sa'yo, sa'yo na ako. Inalis ko na yung sarili ko, sa'yo na ako, Panginoon. Nagkaroon po ako ng joy, nagkaroon ako ng contentment in life, Brother Anton. Amen? Dati, hinahanap natin ang ating kasiyahan sa bote, sa maraming bagay, sa ibang tao, hinahanap natin. Si Jesus Christ lang pala, magkakaroon ng fulfillment yung ating pong buhay, di ba, Brother Andrew? Nasubukan mo na lahat. Why not try Jesus Christ? Try. Naparito siya para bigyan po tayo po ng buhay. Number 3, absence of truth. Oh, kilala nyo yan? Kung sinang nagsabi niyan, bend the law. Okay, is not breaking the law. Okay, so, magkakaroon po ng twisted truth. Kapag wala po yung salita po ng Diyos, magkakaroon ng twisted truth. Lahat na lang gagawa ng kwento, lahat na lang magiging, it appears to be truth dahil napapakinggan po natin samantalang kasinungalingan naman. Wala nang katotohanan. Wala nang salita ng Diyos. Sabi ng John 17:17, thy word is truth. Wala nang salita ng Diyos. Wala na tayong gauge kung saan titignan natin kung ano ba yung katotohanan at hindi. Lahat na lang ay totoo. Sasabihin nila, ako ay totoo. Ako ay totoo. Mag-create siya ng another book. Kaya huwag kayong magpapaniwala na aside from the Bible, may another book. Kompleto na. Proverbs 30:5-6, do not add to my word, lest you will be found liar. Do not add to my word. At huwag mo din itong babawasan. Ang Biblia ay kompleto na. Amen? Oo. Pag may pumunta sa iyo, magpapakilala ng ibang Biblia, hindi po yun truth. Do not add. 2 Timothy 4:3-4, for the time will come when people will not tolerate healthy doctrine, but with itching ears will surround themselves with teachers who cater to their people's own desires. They will refuse to listen to the truth and will turn to myth. So, darating daw po ang araw na kung saan ang mga tao ay hindi na makikinig sa tamang katuruan. Sa tamang katuruan. Ngunit sila'y mangangalap ng mga guro na kung saan mga ngaral na gusto nilang mapakinggan, yung mga nakakatuwa, yung mga prosperity, kung paano sila yumaman. Kahit na gumagawa sila ng kasalanan, ay pupunta pa rin sila ng imperno, ay pupunta po pa rin sila ng langit. Yun. Hindi po yung healthy doctrine. Kalahin mo, gumagawa ka ng kasalanan, tapos sasabihin, pagpapalain ka ng Panginoon. Sugar-coated lips.
sugar-coated lips. Matamis magsalita, hindi nangangaral ng kasalanan. Tawag po ng Biblia is false prophet. Gusto niyo ba prosperity tayo lagi? Mahirap, may danger. Amen? So ano pa? Having no faith in Christ, no sense of right direction. Amen? O, kilala nyo? Okay? Siyempre, sabi ng salita pa ng Diyos, so then, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hindi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang napapakinggan nila ay kalansing ng pera. Kalansing ng pera napapakinggan nila. Mismo siguro yung pagbagsak ng 500 pesos, baka mapakinggan pa rin nila. O lumagutok yung 500 pesos doon sa flooring. Di ba? Pero yung salita ng Diyos, hindi pa rin nila napapakinggan. Kaya hindi po sila nagkakaroon ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, wala din po, kung hindi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos, wala din tamang direksyon. Kala nila ang kanilang ginagawa ay tama, ngunit ang dulo nun ay kapahamakan. Okay, so sinabi ko na, Psalms 119:105, the word is a lamp unto my feet. Ito iniilawan yung ating paa. Alam natin kung saan tayo pupunta. And a light unto my path. Iniilawan. Iniilawan ang ating daraanan patungo po sa langit. Alam natin kung saan tayo tumatahak. Malinaw. Malinaw yung ating pong pananampalataya. Iniilawan po tayo po ng salita po ng Diyos. Malinaw. Alam natin kung ano yung kasalanan. May ilaw. Ephesians chapter 5. When everything is exposed to light, then the true nature is revealed. Kapag nailawan daw po ang lahat, nakikita ang tunay na kalikasan. Diba? Number 5, no hope, no peace. Okay? So kung walang salita ng Diyos, no hope, no peace, magiging kaguluhan. Kasi nga, walang salita ng Diyos, kahit mag-rally tayo, magrally, there will be no hope unless Jesus Christ is in us. Maging hindi lang sa atin, maging sa Israel. Hindi titigil yung gera sa Israel until they receive Jesus Christ. They have rejected Jesus Christ for more than 2,000 years. Bagamat Israelita, sina Pablo, ang majority po ay tinanggihan po si Jesus Christ. Sila po ay Jew. At si Jesus Christ ay galing sa magulang na Jew, pero tinanggihan po nila si Jesus Christ. Kaya gera parati, hindi tumitigil yung gera. Darating po yung panahon, ang Panginoon Jesucristo na mismo ang bababa para kilalanin po siya sa Mount of Olives sa Israel. Jesus Christ will be our hope. Jesus Christ is the hope of this country. Jesus Christ is the hope of this world. Hindi nyo napapansin, papagulo yung mundo? Di sapat sana yung teknolohiya. Kung ito yung guarantee of our civilization na magiging maganda yung buhay, dapat sana maganda na yung buhay. Kasi improve na yung technology natin. Bakit nasisira? Habang nag-i-increase yung technology, nasisira yung ozone layer, nakakaroon ng greenhouse effect. Akala ng tao matalino siya. Akala ng tao, Diyos nga siya But unless Jesus Christ is in this world, there will be no hope. Not only in our country, there will be no peace. Yun po yung katotohanan po dyan. Ephesians 2:12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God and in the Word. So sinasabihan po, nire-remind po yung mga Kristiyano, that at that time, nung unang panahon, wala kayo kay Kristo. So, ibig sabihin, ang taong wala kay Kristo ay walang hope. Tayo noon daw, wala tayong hope. Pero salamat sa Diyos, nakaroon na tayo ng pag-asa kasi na kay Kristo na tayo. Nakaroon na tayo ng pag-asa na magbago yung ating buhay. Amen? So, malapit na po tayo. Ang bilis. Okay? Sabi po ng Isaiah 48 verse 22, but there is no peace, says the Lord, for the wicked.
So, hindi po sila magkakaroon ng kapayapaan kahit na nga makamtan nila yung buong mundo. There is no peace to the wicked. Huwag kayong maniwala na higit na mas masaya yung maraming pera. Kayong maniwala dyan, hindi yan totoo. Galing tayo dyan. Okay, ano pa? Oh, ayan na. Ito na yon. So, kung walang salita ng Diyos, anong ending? There is no salvation. Wala nang salvation. Mapapahamak, kapahamakan. Ang hindi pakikinig ng salita ng Diyos, kapahamakan ang idudulot po sa huli. Yan, hindi sila tuloy nakikinig ng salita ng Diyos, kaya iyan. Para panay engineer. Pero minsan, blessing po yan. Ang dami pong naboborn again sa kulungan. Kasi nakakaroon sila ng realization. Doon, nakakapag-concentrate sila sa Diyos. Di ba? Kaya dinadala ang mga tao ng Diyos sa kahirapan minsan kasi siniseparate sila sa worldly pleasures, sa worldly affairs. Yun ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa Ehipto. Siniparate po sila ng Diyos. Dinala po sila sa wilderness to be separated from Egypt na representation ng worldly ways. Siniparate sila at doon, Diyos lamang ang kanilang nakakausap. Kaya minsan, siniseparate po tayo po ng Diyos. At ang meaning po ng holiness is separate from this world. Separate from sin. Amen? So may pag-asa pa if they accept our Lord Jesus Christ. John 12:47-48, if anyone hears my words and does not keep them, I do not condemn him because I did not come to condemn the word, but to save it. The one who rejects me and does not receive my words has something to judge him. The word that I have spoken will judge him on the last days. Ang salita ng Diyos na binitawan ng Panginoong Jesucristo ang maghuhusga sa atin sa huling araw.